Hindi pwedeng magkarelasyon ng isang guro at estudyante. Ngunit paano kung hindi mapigilan ang kanilang pagtingin sa isa't isa? Masayang nagsasayaw si Pia sa gitna ng club. Siksikan man ang mga taong nagsasayawan doon, ngunit agaw pansin pa rin ang kagandahan ni Pia. Hindi maalis-alis ni Dino ang kanyang mga mata kay Pia simula noong nakarating ito. Habang umiinom ay talagang si Pia lamang ang tinititigan ni Dino. May kakaibang taglay ang kagandahan ni Pia. Parang minamagnet si Dino sa presensya ni Pia. "O pare, masaya dito, hindi ba?" Sigaw na pagtanong ng kaibigan ni Dino. "Ang lakas ng tugtog, halos hindi ko na kayo marinig." Napatawa na nga lamang sila. "Masanay ka na rin, pre. Inom na?" Tumatawang sigaw naman ng isa pang kasama na si Dino. Umiling-iling na lang si Dino at kumuha ng sarili niyang baso at nakipag-cheers sa kanyang mga kasama. Habang umiinom ay pasulyap-sulyap pa rin ito kay Pia na masayang sumasayaw kasama rin ng kanyang mga kaibigan. Si Dino ay isang guro na magre-resign na. Balak kasi nitong magturo online dahil mas gusto talaga nito ang nasa loob ng bahay at hindi masyadong nakikipag-social, at napilit na nga lamang ito ng kanyang mga kaibigan simula pa noong kolehiyo na lumabas. Ngunit hindi naman ito inaasahan na ipupunta siya sa isang club na sobrang daming tao. Balak pa nga ni Dino na aalis kaagad kapag nakahanap ito ng tiyempo at tatakasan na lamang ang kanyang mga kaibigan, ngunit simula noong nakita niya si Pia sa gitna ng dance floor, ay hindi na nga niya magawang umalis. Nakatayo lamang ito, umiinom, at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan habang pasulyap-sulyap kay Pia. Kahit na natigil na nga si Pia sa kanyang kakasayaw, ay makikita pa rin ni Dino kung asan siya dahil sa second floor sila ng kanyang mga kaibigan. "Napapansin mo yung kanina pa nakatingin sa'yo sa taas?" Nakangiting tanong ng kaibigan ni Pia na si Yvonne. Inikutan na lang ng mga mata ni Pia ang kaibigan. Kanina pa kasi nito nararamdaman ang init ng pagtingin sa kanya. Hindi na nga ito pinapansin ni Pia, ngunit hindi niya inaasahan na pati ang kanyang kaibigan ay mapapansin ang lalaki. "Ang gwapo, te. Sinasabi ko sa'yo, tignan mo na rin." Kinikilig na sigaw ni Yvonne. "Tigilan mo nga ako. Wala akong oras at panahon sa mga lalaki. Andito lang ako para magsaya dahil paniguradong hindi na tayo makakalabas next week." Napanguso na nga lamang si Yvonne at binali ng atensyon sa mga sumasayaw sa dance floor. Pero dahil nasabi ng kanyang kaibigan na gwapong lalaki, ay hindi na nga napigilan ni Pia ang mapasulyap sa second floor. Namilog ang mga mata ni Pia. Nang pagtingin niya ay agad na nagtama ang kanilang mga paningin. Nagulat rin naman si Dino at hindi nito inaasahan na mapapatingin sa kanyang dalaga. Lakas loob ng initian ni Dino si Pia at kumaway. Iniwas ni Pia ang kanyang muka. Napangiti naman si Dino. Nakyutan ito sa naging reaksyon ng dalaga. Pilit na iniiwas ni Pia ang kanyang mga paningin sa ibang bagay at hindi kay Dino, ngunit paulit-ulit itong tinratay-dor ng kanyang mga mata at napapasulyap rin pabalik kay Dino. Napansin naman ng mga kaibigan ni Dino ang pagkasulyap-sulyap ni Dino kay Pia at nakitang napapatingin din si Pia kay Dino. Nakangiting inakbayan ng mga kaibigan ni Dino ito. "Anong ginagawa mo, pare? At hindi ka pa bumababa ron?" Nakangiting nangasar na tanong ng kaibigan ni Dino. "Hindi ko naman alam ang mga bagay na yan. Paano kung bumaba ako eh? Hindi ako pinansin. Di napahiya pa ako." Tinitigan ka na pabalik. "Bumaba ka na ron at kausapin mo. Kung gusto mo ay samahan pa kita." Masayang paghalok ng kaibigan na isa ni Dino. Napatingin muli si Dino. Alam niya sa kanyang sarili na kapag uuwi itong
Hindi man lang nakilala, ang babae ay pagsisisihan nito kaagad. Tinanggap ni Dino ang alok ng kaibigan at nagpasama ito sa pagpunta sa table nila Pia at Yvonne. Kinakabahan na inayos ni Dino ang kanyang kasuotan. Meron naman itong experience sa panliligaw ngunit wala itong alam sa paglapit sa babae para makipag-flirt katulad ng ginagawa ng iba. Hoy bakla, yung lalaking asa taaso, papalapit na! Kinikilig na sigaw ni Yvonne. Tignan mo may kasama pa siya. Sana naman single yun. Masayang sigaw muli ni Yvonne. Napatulala naman si Pia at napapaisip ito kung ayos lang ba ang kanyang itsura dahil halos ilang oras na nga silang nandoon sa bar ng mga kaibigan niya. Dali-daling kinuha ni Pia ang kanyang bag at tinignan ang sarili sa kanyang salamin. Nagmamadaling tinago ni Pia ang kanyang makeup at salamin sa bag. Nang siniko ito ng kanyang kaibigan para sabihan na nasa likuran na ni Pia ang dalawang lalaking papalapit. Pilit na pinamukha ni Pia na wala itong pake sa mga lalaki na lumapit sa kanila ngunit sa kanyang kaloob-looban ay nagpapanik na nga ito kung paano siya makikitungo sa gwapong lalaki na nasa kanyang harapan. Nahihiyang initian ito ni Dino. Hindi nito alam kung magpapakilala ba ito o tatanungin kung pwede ba siyang makiusap. Napabuntong hininga na nga lamang ang kaibigan ni Dino at humarap. Hi, ako nga pala si Nico at ito ang kaibigan kong si Dino. Masayang pagpapakilala ni Nico kay Yvonne. Humagik-gik naman si Yvonne na iintindihan nito ang ikinikilos ni Nico. Nagpakilala rin naman si Yvonne pabalik kay Pia. Ang dalawa na napanood dito ay nakahinga ng maluwag at nahihiyang hinitian ng isa't isa. Dino nga pala. Pia, nice meeting you. Kahit kakakilala pa lang ni Nico at Yvonne ay nagkangitian nga ang dalawa nang nakitang nagkakahiyaan sina Pia at Dino. Dahil gusto nilang maging komportable ang dalawa at mas lalong magkakilala ay niyaya ni Nico si Yvonne na sumayaw. Natatawang pumayag naman si Yvonne dahil nai-imagine ito ang magiging itsura ng dalawa habang halatang naiilang ang mga to sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Pia na iniwan siya ng kanyang kaibigan. Sumisenyas pa nga ito kay Yvonne na wag nga siyang iwan, ngunit nginitian lang ito ni Yvonne at kinindatan. Napanguso na nga lamang si Pia at muling napasulyap kay Dino na naghahanap ng tiyempo na makipag-usap. Tuluyan nang nakaalis ang kanilang mga kaibigan. Ilang minuto ang nakalipas nang biglang hindi na nga nakayanan ni Dino ang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang hirap naman ng ganito. Sorry, hindi kasi ako marunong sa mga bagay na ganito. Kaya bahala na. Ako nga ulit si Dino. Nagulat naman si Pia sa biglaang pagtaas ng boses at pananalita ni Dino. Natuwa ito sa sitwasyon dahil akala mo kung sinong bibitayin si Pia dahil lamang sa kanyang pagkahiya. Pia, single. Napangiti naman si Dino nang sinabi ni Pia na siya ay single. Agad namang binawi at pinalitan ni Pia ang sinabi ng ma-realize nga niyang iba ang ipaparating ng kanyang pagkasabi na siya ay single. Single din ako. Sabay tawang saad pa ni Dino. Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin ha. Alam ko pero gusto ko lang din malaman mo. Saad ni Dino. Napayuko si Pia para itago ang kanyang namumulang muka. Muling binalot ang dalawa ng katahimikan dahil wala na nga silang mapag-usapan. Gustong magtanong-tanong ni Pia tungkol kay Dino, ngunit pinapangunahan nito ng hiya. Ganon din naman si Dino. Kahit gusto niyang tanungin si Pia, walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Mukhang nahihirapan yung dalawa oh. Natatawang sabi ni Yvonne habang sumasayaw sa harap ni Nico. Kunot noong tinignan naman ni Nico ang kanyang kaibigan kasama si Pia. Napabuntong hininga na nga lamang ito
at tinakay na si Yvonne papunta sa pwesto nila Dino at Pia. Tulungan na nga natin at baka buong gabing ganyan ang mga yan. Umiling-iling na sabi ni Nico. Sinira ng dalawa ang katahimikan na bumabalot kina Dino at Pia. Inakbayan naman kagad ni Nico si Dino at tinanong kung saan na nga sila ni Pia. Nagpakilala lang ulit sa isa't isa. Nahihiya akong magtanong-tanong baka kasi isipin niyang minamadali ko. Loko ka. Anong minamadali? Dapat lang magtanong-tanong ka para makilala mo ng gusto yung tao. Naiinis na sigaw ni Rico kay Dino. Samantalang si Yvonne ay umiinom habang nginingitian ang kaibigan na puno ng pangaasar. Dahil sa mga kaibigan ng dalawa ay nagawang maging komportable sa isa't isa nila Dino at Pia. Nagawa na rin nilang makapag-usap at makapagtanong ng kung ano-anong bagay tungkol sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinom ay nakahanap ng lakas ng loob si Dino na yayain na sumayaw si Pia. Masayang tinanggap naman ni Pia ang alok ni Dino. Masayang-masaya ang dalawa na sumasayaw at nagtatawanan pa ang mga ito. Lumipas ang ilang araw ay nagpaalam na si Dino at Rico sa magkaibigan dahil kinailangan na nilang bumalik sa iba pa nilang mga kasama. Niyaya naman nila Dino at Rico ang magkaibigan, ngunit ginusto nilang mag-enjoy ng sila lang dalawa ang magkasama. Matagal na rin kasing hindi nakalabas at nagkasama ang magkaibigan dahil marami silang ginagawa. Sa mga susunod na araw rin ay magiging busy ang mga ito kaya gusto nilang magsaya na magkasama. Pero kahit na hindi na magkasama sina Pia at Dino, ay patuloy pa rin ang kanilang tinginan. Hindi na rin kasi magawang alisin talaga ni Dino ang kanyang mga paningin kay Pia. Sa hindi nito maintindihan na paraan, ay talagang para itong namamagnet kay Pia. Dahil sa kalasingan ay nagpunta sa CR si Pia para magsuka. Pagkalabas nito, ay nakabunggo niya ang mga lalaki na magpupunta rin sana sa CR ng panglalaki. Dahil sa taglay na kagandahan ni Pia, ay sinubukan nilang yayain si Pia sa kanilang table ngunit tumanggi si Pia. Hindi naman nagpatalo ang mga lalaki at patuloy na kinulit si Pia. Mabuti na lang at napagpasyahan rin ni Dino na mag-CR kaya nakita niya ang nangyayari. May kailangan ba kayo sa girlfriend ko? Tanong nga ni Dino. Kinabahan naman ang mga lalaki. Kahit na marami sila, ay nakaramdam sila ng takot sa tangkad ni Dino at ang kanyang mga kasama. Pinauna naman na ni Dino ang kanyang mga kasama at lumapit kay Pia para alalayan ito. Okay ka lang ba? Masyado na atang marami ang nainom mo at hindi mo na rin kayang tumayo pa ng maayos. Mabuti pa, umuwi na muna kayo ng kaibigan mo. Saad ni Dino. Bakit hindi na lang ikaw ang mag-uwi sa akin? Nakangising tanong ni Pia. Napalunok naman si Dino ngunit nilabanan niya ang pangaakit sa kanya ni Pia. Halika na at ihahatid na kita sa kaibigan mo. Napanguso naman si Pia. Hawak-hawak ni Dino ang kamay ni Pia habang marahang hinihila ito papalapit kay Yvonne. Pero pagpunta nila sa table nila Yvonne, ay nakita nilang wala ito. Nahanap naman ni Dino si Yvonne sa dance floor na masayang nakikipagsayawan kay Rico. Napabuntong hininga na lang ito at niyaya na muna si Pia sa kanilang lamesahan. Nagtatampo na rin kasi ang kanyang kaibigan dahil sa ngayon na nga lang sila na kumpleto ay hindi pa makapagstay si Dino sa kanilang table para sa birthday ng kanyang kaibigan. Masayang ipinakilala ni Dino si Pia. Nagkatinginan ng mga kaibigan ni Dino at napangiti dahil iniisip nila na sa wakas magkakaroon na rin ng girlfriend si Dino. Hindi na pinainom ni Dino si Pia, ngunit hindi nito alam na patago itong umiinom sa tuwing hindi nakatingin si Dino. Nakaramdam na rin naman si Dino ng pagkalasing kaya minabuti niyang niyaya si Pia para ibalik sa kanyang kaibigan.
Laking gulat na lang ni Dino na hinila ito ni Pia sa isang gilid kung saan walang tao. Nakangiting hinila ni Pia ang kwelyo ni Dino at hinalikan. Napahalik naman pabalik si Dino at hindi na lang nito namalayan na hinahaplos na rin niya ang katawan ni Pia hanggang sa kanyang legs na itinaas niya. Nang naibalik ni Dino ang kanyang pag-iisip, ay marahan niyang tinulak palayo sa kanya si Pia. "Lasing ka na kaya tara na." "Tara na saan?" tanong naman ni Pia. "Ihahatid na kita sa kaibigan mo." "Sigurado ka bang yan ang gusto mo? Pauwiin ako?" Nangungusap ang mga mata ni Pia. Natinitigan nga si Dino. Napalunok naman si Dino ng kanyang laway sa pangaakit na ginagawa ni Pia sa kanya. Hinaplos naman ni Pia ang dibdib ni Dino habang diretsyong nakatingin si Pia sa mga mata ni Dino. "Sigurado ka ba? Ayokong may mangyari sa atin dahil lang sa kalasingan mo." Napangiti na lang si Pia at niyakap si Dino. Napakabilis ng tibok ni Pia nang amo niya ang amoy ni Dino. Ngayon lang ito nakaramdam ng pagkagusto ng sobra sa isang lalaki. Kung alam lang sana ni Dino ay dahil sa kalasingan na ilalabas ni Pia ang tunay niyang naiisip kay Dino. Napakagatlabi naman si Dino ngunit dahil sa panlalambing ni Pia ay napapayag rin ito sa huli. Kinuha na ni Pia ang kanyang gamit at suminyas sa kanyang kaibigan na napatingin sa kanya mula sa dance floor. Kinikilig na tumango naman si Avon. Ipinunta ni Dino si Pia sa kanyang apartment. Hindi nito aakalain na may maiuuwi itong babae sa kanyang apartment. Si Pia lamang ang babaeng ginusto niyang ipasok sa kanyang bahay. Pagkapasok pa lang ng dalawa, ay agad na nilak ni Pia ang pinto at hinalikan si Dino. Sabik na sabik ang dalawa sa isa't isa. Parang mas lalong nalalasing si Dino sa amoy ni Pia at mas lalong umiinit ang kanyang katawan. Marahan na hinila ni Dino si Pia papasok sa kanyang kwarto at patuloy sa paghahalik kay Pia habang isa-isang inaalis ang mga kasuotan ni Pia. Umakyat naman sa kama si Pia at nahiga. Malambing na tinitignan ni Pia si Dino na mas lalong nakaramdam ng akit kay Pia. Nagmadaling inalis ni Dino ang kanyang mga kasuotan at umakyat na rin kama. Pinosisyon nito ang kanyang sarili sa ibabaw ni Pia at muli nitong inangkin ang mga labi ni Pia. Habang mas lumalalim ang gabi, ay mas lalong lumalalim din ang pagsabik ng dalawa sa isa't isa. Habang hinahalikan ni Dino si Pia, ay gumagapang kung saan-saan ang kamay nito. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa nakaramdam ito ng mas pag-iinit. Nang makita nga ni Pia ang kargada ng lalaki, ay napasabi na lang ito. "Sir, mukhang sobrang laki naman yan. Hindi ko ata kaya yan. Sa umpisa lang masakit yan, pero mamaya mag-e-enjoy ka din." Mapang-akit na bulong naman ni Dino hanggang dahan-dahan nga din na mas lalong lumalalim ang ginagawa nila hanggang sa napakamot naman si Pia sa likuran ni Dino. Hindi nito aakalain na sobrang laki ni Dino at pakiramdam niya sa mga oras na iyon ay mahihimatay siya. Nang naging komportable na, ang ibabang parte ni Pia sa laki ni Dino ay bumibilis na dahil rin sa init ng katawan at pagkasabik kay Pia ay lumalakas rin ng lumalakas. Napapasigaw na lang si Pia sa sarap ng kanyang nararamdaman. Nang nailabas na ni Dino ang kanyang nararamdamang sarap, ay inakala ni Pia na doon na rin natatapos ang kanilang ginagawa, ngunit nagkakamali ito. Binuhat ni Dino si Pia at muling gumawa ng kasarapan. Iba't ibang posisyon pa ang ginawa hanggang sa dumating na rin ang umaga. Sa gabi nilang pagsasama ay puno ng mga malalambing at pagkagusto ang mga salita ni Dino kay Pia. "Good morning." Napangiti naman si Pia nang makita ang matamis na ngiti ni Dino. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata,
Ngunit natigil si Pia sa kanyang pag-uunat. Nang naalala niya, may kailangan pa pala itong puntahan at mauhuli na nga ito. Kailangan ko nang umalis. Ha? Bakit? May kailangan ka bang puntahan? Oo, mauhuli na ako patay ako nito. Tinulungan naman ni Dino. Napulutin ang mga gamit ni Pia dahil sa kanyang pagmamadali. Aalis na nga sana si Pia nang biglang pinigilan ito ni Dino. Teka, paano kita i-contact? Naghanap ng papel si Pia sa sala ni Dino at agad na sinulat ang kanyang contact number. Aalis na nga sana muli si Pia nang biglang pinigilan muli ito ni Dino. Huy, nagmamadali ako. Wala ba akong goodbye kiss? Matapos mo akong tikman, aalis ka na lang ng ganun-ganun lang? Ano to? Eat and run? Natawa na nga lamang si Pia at inikutan nga ng mga mata si Dino. Dahil sa pagmamadali na ito ay mabilis ang hinalikan ni Pia si Dino at tumakbo paalis. Napangiti ng malawak si Dino at nang tuluyan ng nakaalis ay nagtatatalon-talon ito sa kanyang bahay sa sobrang kilig. Sobrang saya ni Dino dahil nakilala niya si Pia. Napaka-blooming ni Dino na pumunta sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Kukunin na kasi nito ang kanyang mga naiwan na gamit dahil nagtuturo na nga ito online. Habang abala sa pag-aayos ng gamit si Dino sa kanyang lamesa sa teacher's office ay pinatawag ito ng kanilang dean. Sir, pinapatawag din daw po ko? Hindi mo ba pwedeng i-extend ang pagtatrabaho mo? May maternity leave kasi si Mrs. Santos at gusto ko sanang i-handle mo muna ang class niya hanggang sa makabalik siya. Nag-aalalang sabi nga ni Dean. Alam niyo naman pong magsisimula na akong magturo online. Pinagbigyan ko na po kayo na i-extend ng ilang linggo ang pagtuturo ko. Last na to, Dino. I assure you. Seryosang sabi naman ni Dean. Napabuntong hininga na nga lamang si Dino at sinabi niyang pag-iisipan niya. Pagbalik ni Dino sa teacher's office ay nilapitan nito ng kanyang katrabaho at matagal ng kaibigan na si Hana. Siya rin ang first love ni Dino. Hindi nito magawa-gawang manligaw kay Hana dahil sa tuwing nakakahakot ito ng lakas ng loob ay nalalaman niyang may kasintahan si Hana. Ano naman ang pinoproblema mo dyan? Nakangiti at malambing na tanong ni Hana. Dati-rate, sa tuwing hiningitian siya, nang napakatamis ni Hana ay nagwawala ang kanyang dibdib. Ngunit sa mga oras na yun, ay si Pia ang pumapasok sa kanyang isipan. Pinapa-extend na naman ako ni Dean hanggang pagbalik ni Mrs. Santos. Ang pagkakalam ko 2 buwan lang ang leave niya. Mabilis lang naman ang panahon kaya paniguradong saglitan lang to. Tanggapin mo na. Maboboard kasi ako rito kapag aalis ka kaagad. Malungkot na sabi naman ni Hana. Nakaramdam din naman ng lungkot si Dino. Katulad kasi ni Dino, itong si Hana na nahihirapang makipag-socialize sa mga tao. Dahil matagal na nga silang magkakilala, ay ito lang ang laging nakakasama ni Hana sa eskwelahan. Napangiti na nga lamang si Dino at Hana at nagdesisyon na pumayag sa sinasabi ng Dean. Agad namang ibinigay ni Dean ang mga detalye tungkol sa mga klase ni Mrs. Santos. Agad na pinaghandaan ni Dino ang lahat ng kanyang ituturo. Ibinalik na nga rin niya sa kanyang lamesa ang mga gamit na kanyang inayos. Nang nagpaalam na si Mrs. Santos para sa kanyang leave ay nagsisimula na nga si Dino. Okay class? Alam ko naman na aware kayo sa leave ni Mrs. Santos. Starting from now, I will be your instructor. My name is Dino. Natigil naman si Dino nang nakita si Pia na gulat na nakatingin sa kanya. Hindi ito makapaniwala na ang babaeng natitipuhan niya at naiuwi niya ay isang college student. Nang napansin ni Dino, ang bulungan ng tao ay pilit itong napaubo. Sorry about that. My name is Dino. Ngayon, isa-isa kayong magpapakilala para naman alam ko ang mga pangalan nyo. Isa-isa namang nagpakilala ang mga estudyante. Napapatingin ito kay Pia.
at hindi pa rin makapaniwala na estudyante niya na ngayon ang babaeng natitipuhan niya. Samantalang si Pia naman ay nagulat at the same time natuwa dahil muling nakita si Dino. Hindi pa rin kasi ito kinokontak ni Dino. Naging abala lang itong si Dino sa kanyang papasukan sana na bagong trabaho at naghahanap pa ito ng lakas ng loob kausapin si Pia. Naiilang man si Dino, ngunit pilit niyang inaalis ang presensya ni Pia para makapagturo ito ng maayos na kanya namang nagawa. Nang natapos ang klase at nag-alisa ng mga estudyante nito, ay saka naman nilapitan ni Pia si Dino. Yes, Mrs. Makaraeg? Napanguso naman si Pia at nakaramdam ng inis. Maiintindihan niya kung ganun makitungo si Dino sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganun pa rin makitungo sa kanya si Dino kahit na sila na lang dalawa ang natitira sa classroom. Teacher ka pala? Hindi mo nabanggit sa akin kasi nung last Hindi mo rin naman nabanggit na kolehiyo ka. Graduating na. Sad ni Pia, mahuli ka sa klase mo, Miss Makaraeg. Nang biglang tanong nga ni Pia, bakit hindi mo ako kinontact? Hindi naman nakapagsalita si Dino. Iniisip nito na kailangan niyang linyahan ang meron sa kanila ni Pia hanggang sa tuluyan na nga itong makaresign. Hindi naman yun nagustuhan ni Pia at iba ang dating sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Pia ay tinutuldokan na nga ni Dino ang ugnayan nila. Ni Dino na nagsisimula pa lang. Mula nang nakuha na nga nito ang gusto niya, ang kanyang pagkabirhen. Huwag mong sabihin sa akin na ganyan ka na makitungo sa akin hanggang huli. Pia, instructor mo ko. Mag-usap na lang tayo ulit kapag graduate ka na. Ayoko. Kunot noong tinignan ni Dino si Pia. Hindi naman nabata si Pia. At sa konting panahon na nakasama ni Dino si Pia, masasabi niyang matured na babae ito. Pero sa mga oras na yun, sa mga bata ni Dino, ay parang bata ang kanyang kaharap. Miss, stop calling me that. Kausapin mo ako ng maayos hindi bilang teacher kundi bilang si Dino. Sad nga ni Pia. Pia, huwag ka munang umasta na parang bata. Pwede naman tayo ulit mag-usap at matapos ka. Makagraduate. Pinapangako ko sa'yo na walang magbabago. Hindi mo nga ako makontak Nung humingi ka ng halik sa akin, akala ko hindi lang pang isang gabi yon. Gusto rin kitang i-contact, okay? Pero ngayon na alam ko na estudyante ka, mabuti na lang at hindi. Mabuti na lang at wala tayong nasimulan. Ganun. Sasabihan mo ako ng eat and run pero ikaw pala tong eat and run? Sinasabi ko naman na pwede tayong mag-usap kapag nakagraduate ka na. Pagpapaintindi naman ni Dino, hindi na nagsalita si Pia at umalis na. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig niya. Kay Dino matapos niyang marinig ang mga malalambing at mabubulaklak niyang salita matapos nilang magtalik. Akala niya ay nakahanap na siya ng lalaki na para sa kanya ngunit kapareho lang pala ng iba itong si Dino. Nalulungkot naman si Dino sa dinami-dami ba naman na pwede niyang magustuhan na babae ay naging estudyante niya pa. Nangako naman si Dino sa kanyang sarili na makagraduate lang si Pia o di kaya makapag-resign lang ito nang tuluyan ay eye-contact niya na si Pia kaya naman sa ngayon ay kailangan niyang pigilan muna ang kanyang nararamdaman kay Pia. Sa mga sumunod na araw ay naging okay naman ang pagtuturo ni Dino sa bago niyang klase. Masasayahin kasi ang mga ito, ang problema lang ay lagi itong kinokontra ni Pia sa lahat. Pinaparamdam talaga ni Pia ang kanyang galit kay Dino, pati sa mga lectures at discussion nila ay nagtatanong ng mahihirap na katanungan si Pia. Minsan nga ay nagdedebate na ang dalawa sa klase hanggang sa pati ang mga kaklase ni Pia ay napapaisip kung may agwatan ba sila ng kanilang bagong guro. Kakaiba naman talaga ang tadhana, oo. Nagkagusto ka sa lalaki matapos silang taon. Tapos naging instructor mo pa. Natatawang sigaw ni Yvonne sa kaibigan matapos ikwento sa kanya
ang nangyari. Lalaki lang yun. At isang gabi lang naman yun eh. Marami namang nagkakagusto sa akin kaya wala akong pakialam sa kanya. Talaga lang ah. O kaya anong plano mo? Nakangiting pagtatanong ni Yvonne. Pagseselosin ko siya. Alam kong may gusto si Dino kaya pagseselosin ko siya. Oh, akala ko ba wala kang paki sa kanya? Bakit mo siya pagseselosin? Tumatawa ang tanong ni Yvonne. Para malaman niya ang sinayang niya, para ma-realize niya na hindi dapat ako pinapakawalan. Aba, matapang, go girl! Masayang sigaw naman ni Yvonne. Kunotong tinignan ni Pia ang kaibigan kung bakit tumatawa lamang ito. Hindi ka ata naniniwala na wala akong paki kay Dino eh. Basta para sa akin alam ko na kalalabasan nito. Kinikilig na sabi naman ni Yvonne. Nagkibit-balikat na nga lamang si Pia at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Tinutuon naman ni Pia ang sinabi niya sa kaibigan at pinagselos ng pinagselos si Pia. Kinausap ni Pia ang kaklase niyang tinatago ang kanyang kabaklahan para magpanggap na nililigawan siya. Agad namang kumalat sa buong klase ang panliligaw ng kaklase ni Pia. Nandilim naman ang paningin ni Dino kay Pia. Hindi niya nagustuhan ang kanyang naririnig. Hindi na rin pinapansin ni Pia si Dino at trinato itong guro. Ang araw-araw na pagdedebate ng dalawa ay natigil na. Napalitan naman ito ng mga banat na mula sa manliligaw ni Pia at kay Pia na pinagkakaguluhan at pinagkikiligan ng buong klase. Nang sumulyap si Pia ay nakita nito na malaki ang epekto kay Dino. Hindi naman alam ni Dino kung ano ang kanyang nararamdaman, hindi nito maintindihan ang sarili. Pinakawalan niya si Pia, ngunit sa mga oras na iyon ay gusto niya muling hilain pabalik si Pia sa kanya. Nasasaktan ito na merong umaaligid na lalaki kay Pia, samantalang naiinis naman ito kay Pia habang iniisip na ang bilis niyang mawalan ng interest kay Dino. Madaling araw na at naisipan ni Dino lumabas para bumili ng kanyang pagkain. Nakita naman niya si Pia na kasama si Yvonne at ang kanyang manliligaw na masayang nagtatawanan. Kunot noong tiningnan ito ni Dino at sa hindi nito namalayan na naglalakad na ito papalapit sa mga ito. Nagulat naman ang tatlo, lalong-lalo na si Pia, nang nakita ang galit na si Dino. Sir, good evening. Gabing-gabi na. Mukhang may pinuntahan kang lakad. Amoy na amoy ko ang alak sa'yo. Mukhang nag-enjoy ka naman na. Kulang atang pinagawa ko sa inyong research. Natapos na namin, sir. Huwag ka pong mag-alala. Hindi ba, loves? Nakangiting tanong ni Pia sa kanyang manliligaw. Agad namang kinabahan itong manliligaw ni Pia. Pero sa huli ay sinabayan rin niya si Pia dahil nga sa pagpapanggap na kanilang sinimulan. Inakbayan ng manliligaw ni Pia na mas lalong ikinainis ni Dino. Hinila ni Dino ang braso ni Pia at hinila palayo sa kanyang mga kasama. Teka, saan mo ko ipupunta? Yung mga kasama ko. Ihahatid na kita sa inyo. Nakainom ka. Seryosong saad ni Dino. Ano namang pake mo? Kaya kong umuwi mag-isa. Hindi naman nakinig si Dino at patuloy sa paghihila kay Pia papunta sa kanyang sasakyan. Marahas na hinila ni Pia ang kanyang kamay mula sa pagkahawak ni Dino at tiningnan ito ng masama. Nakaramdam ng kakaibang sakit si Dino sa puso nang nakita ang galit sa mga mata ni Pia. Lalapitan sana muli nito si Pia nang bigla itong tumakbo pabalik kina Yvonne. Inis na inis si Dino, kinamot ang kanyang ulo at padabog na hinabol si Pia. Nang nahabol ni Dino si Pia ay nagulat ito nang nakita niyang umiiyak si Pia. Ano bang problema mo? Akala ko ba lilenyahan mo na ang sa ating dalawa? Tapos ngayon, kung mag-alala ka, akala mo naman may pake ka sa akin. May pake naman talaga ako sa iyo ah. Sino bang may sabing wala? Sarili mo lang iniisip mo. Saad nga ni Pia. Hindi naman sa ganun, Pia. Gusto ko lang masigurado na makakauwi ka ng maayos.
Pero ang manliligaw ko para siguraduhin makauwi ako, andito naman. Tigilan mo ang manliligaw-ligaw mo na yan. Inikutan naman ng mata ni Pia si Dino. Napabuntong hininga na nga lamang si Dino at lumapit kay Pia at kinuha ang dalawa niyang kamay at hinalikan isa-isa. Hindi naman nagsalita si Pia. Pilit nitong pinipigilan ng sarili niyang madala sa panlalambing ni Dino sa kanya. Gustong gusto kita, Pia. Unang kita ko pa lang sa'yo sa bar gustong gusto na kita. Kung gusto mo ko, bakit mo sinasabi yan ngayon? Kasi hindi pwede. Teacher mo ko, Pia. Kaya balak ko sanang ligawan ka ng formal matapos mong mag-graduate. Ano ka nakakasigurado ng mga oras na yon? Hindi iba ang gusto ko. Kaya nga mababaliw ako. Ayaw mong mag-commit sa akin dahil sa trabaho mo pero at the same time, ayaw mo ako mapunta sa iba? Anong trip yan, Dino? Hindi magawang magsalita ni Dino sa sinabi ni Pia at yun na nga talaga ang gusto niyang mangyari. Alam kong labag sa batas ang relasyon sa isang estudyante at guro. Naintindihan ko yun pero di ka siguraduhan. O ano, wala kang sinabi sa akin. Sa tingin mo, matatanggap ko na lang basta-basta ang mag-usap na lang tayo matapos kong mag-graduate na katulad ng sinabi mo? Hindi mo ba kayang sabihin na gusto kita, Pia? Pero hindi tayo pwede magkaroon ng relasyon kaya hihintayin kita sa pagka-graduate mo. Doon naman na-realize ni Dino ang kanyang kamalian. Tama naman ang sinabi ni Pia na sarili lamang niyang nararamdaman ang inisip niya at hindi man lamang kinonsider ang nararamdaman ni Pia. Niyakap ni Dino si Pia at pinaulanan ng halik sa kanyang muka. Kala mo madadaan mo ako sa mga panlalambing mo? Hindi sa lahat ng bagay. Bibigay ako sa mukha mong yan. Sinong mas gwapo sa amin ang manliligaw mo? Sad nga ni Dino. Sino ngayon ang isip bata sa ating dalawa ha? Natatawang sabi naman ni Pia. Please ako na lang, Pia. Pinapangako ko sa'yo. Naharapin ko ng buo ang tungkol sa atin pagka-graduate mo pero please, sana hantayin mo yon. Dahil ako, hihintayin ko rin ang pagka-graduate mo. Napabuntong hininga naman si Pia at tumango-tango kay Dino. Niyakap ni Dino si Pia. Masayang niyakap naman ito pabalik. Nang maamoy ni Pia ang amoy ni Dino, doon lamang niya na-realize kung gaano niya kamiss si Dino. Alam niyang maliit na panahon lamang na nagkakilala sila ni Dino pero hindi niya may tatanggi na talagang nahulog na nga ito na napakalaki na ng parte ni Dino sa kanyang puso. Ihatid na kita. Ayoko. Alangan naman na ibalik pa kita sa manliligaw mo. Bakla yun. Sad nga ni Pia. Ha? Yung manliligaw ko, bakla. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung anong mawawala sa'yo kaya kinausap kong kaklase ko. Natawa naman ng malakas si Dino sa pag-amin ni Pia. Hindi nito akalain na ilang gabi siyang nabaliw dahil lamang sa isang bakla. Magkahawak kamay na naglakad sina Pia at Dino. Naisipan nilang maglakad-lakad muna bago bumalik sa 7-Eleven kung nasaan ang mga kaibigan ni Pia. Ilang buwan din tayong hindi nagkakasama ng ganito. Nalungkot naman si Dino sa sinabi ni Pia dahil pati ito ay gusto nga niyang makasama si Pia. Nahihiyang napakamot nga si Dino sa kanyang batok at iniwas ang mukha kay Pia. Gusto mo muna bang pumunta ng bahay? Akala ko ba maghihintay tayo hanggang graduation ko? Oo, pero gusto kitang makayakap ng matagal para naman hindi ako mabaliw hanggang graduation mo. Pangbaon lang ba? Sad nga ni Dino. Natawa naman si Pia at agad na tinawagan si Evon para sabihan ito. Ang isang gabi na pagsasama ng dalawa ay tumanggal hanggang linggo. Sa loob lang ng bahay ang mga ito at masayang nagbabonding, nagkwekwentuhan at kung ano-ano pa. Tahimik ang buhay, walang iniisip na problema o hadlang sa kanilang relasyon at kung ano pa. Basta sa mga araw na iyon ay wala na silang inisip kundi ang pasyahin ng isa't isa at makapagbonding ng maayos. Pagdating ng gabi ay kinailangan ng umuwi ni Pia para maghanda sa magiging pasok muli
kinabukasan. At ganun din si Dino, ngunit ang hirap lang pakawalan ang isa't isa at hindi pa rin bumabangon ang dalawa sa kama. Nakangiting pinagmamasdan ni Dino si Pia habang hinahaplos ang buhok ni Pia. Nakangiting nakapikit naman si Pia habang pinapakiramdaman ang mga haplos ni Dino sa kanya. Hinalikan ni Dino si Pia sa labi at muling tinitigan ang muka. Alam mo, sana ay tumigil ang oras sa mundo. Sad nga ni Pia. Ako rin. Yan na yan talaga ang nasa isipan ko sa mga oras na to. Pero kailangan Ayoko namang mawalan ka ng trabaho. Sad naman ni Pia. Ayoko rin na mahadlangan ang pag-graduate mo. Natawa na lang pareho ang dalawa. Masaya na kasi ang mga ito at pinalungkot pa nang nagiging usapan nila. Napapabuntong hininga ng malakas si Dino habang nakangiting nakikipagtitigan kay Pia. Akala niya nung una ay si Hana lang ang mamahalin niya hanggang dulo, ngunit agad itong nagbago dahil sa isang gabi na pagsasama nila ni Pia. Hindi nito aakalain na isang kolehiyana ang magpapabaliw sa kanya ng ganun. Natigilan ang lambingan ng dalawa nang biglang may kumatok sa bahay ni Dino. May bisita ka ba? Wala, sino kaya yan? Dito ka muna sa kwarto. Sige, puntahan mo na at baka importante. Pagbukas ni Dino ay laking gulat na nga lamang nito nang makita si Hana. Nagtataka naman ito kung bakit siya napapunta sa kanyang bahay at mukhang nakainom pa nga ito. Napadaan ka, Hana? May problema ba? Wala naman, gusto sana kitang yayain na lumabas. Nabalitaan kong lumabas daw kayo nila Nico. Malambing na tanong ni Hana. Isang buwan na halos ang nakalipas doon, Hana. Naparami na ata ang pag-inom mo. Mas mabuti pa atang umuwi ka na lang. Nakakapagtaka. Ang laki ng binago mo simula nang lumabas kayo nila Nico. Malungkot na sabi ni Hana. Gusto mo bang tawagin ko ang nobyo mo para sunduin ka? Umiling-iling naman si Hana. Samantalang si Dino naman ay kinakabahan sa inaasta ni Hana sa kanya. Para itong bomba na sasabog sa kung anong oras. Si Pia naman ay nakikinig sa loob ng kwarto. Gulat na gulat ito nang biglang narinig niya ang kanyang isa pang instructor. Noong una ay inakala ni Pia na may relasyon silang dalawa, ngunit mabuti na lang at narinig niya na sinabi ni Dino na may nobyo si Hana. Sino ba yung babaeng nakalala mo sa bar? At bigla ka atang nagbago sa akin. Nangingilid ang mga luha ni Hana na nagtanong kay Dino. Hindi naman. Nagustuhan ni Dino ang tanong ni Hana. Anong ibig niyang sabihin? Dapat ba siyang magmukhang asong buntot ang buntot sa kanya? Ano bang gusto mong iparating, Hana? At isasali mo pa talaga sa usapan ng nobya ko. Lasing ka na nga siguro. Saglit lang at tatawagan ko ang nobyo mo para masundo ka na at baka ano na naman ang isipin. Dati-rati gustong-gusto mo akong nakakausap Kinukumusta mo nga ako pag walang pasok Parati ka nga sa tabi ko at parati kong nararamdaman ang presensya mo, pero ngayon, wala ka na dito. Hindi na kita maramdaman. Sad nga ni Hana. Hana, mag-usap na lang tayo kapag hindi ka na nakainom. Huwag kang gumawa ng gulo rito dahil nakakaya sa mga kapitbahay gabi na. Tatawagan ko na ang nobyo mo. Hantayin mo ako. Nobyo? Wala akong nobyo. Hiniwalayan ko na para sa'yo. Kaya hiwalayan mo na nga yung nobyo mo, Dino. Kasi andito na ako. Ikaw nang pipiliin ko, alam kong gusto mo ako simula noong kolehiyo pa tayo. Andito na ako Hiwalayan mo na siya. Nagwawalang pagsisigaw ni Hana. Hindi ko magagawa yon. Wala na akong nararamdaman sa'yo, Hana. Kung andito ka para manggulo, mabuti pa umalis ka na lang. Hindi naman pumayag si Hana na paalisin siya ni Dino, kaya hinila niya ito papalapit sa kanya para halikan. Dahil sa gulat ay agad na tinulak palayo ni Dino si Hana. Agad nitong pinunasan ang kanyang mga labi at napatingin sa pintuan ng kwarto kung asan si Pia. Ano bang problema mo, Hana? Umalis ka na nga. Bakit nandyan siya? Nakakasakit ka naman ng damdamin, Dino. Para kang nandidiri sa halik ko Malungkot na sabi ni Hana.
Napangiwi na lang sa inis si Hana at tumayo sa pagkatumba nito dahil sa pagtulak ni Dino sa kanya. Inayos niya ang kanyang itsura at akmang bubuksan ang pintuan na tinignan ni Hana kanina. Kumatok-katok si Hana na ikinagulat ni Pia. Kinakabahan ito na baka makita siya ni Hana. Nakita naman ni Hana ang gamit ni Pia sa sala, mga gamit ng babae na nakakalat sa bahay ni Dino na parang normal lang ito. Ni minsan hindi mo ako pinatulog dito, tapos ngayon dito nakatirang babae mo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Hana. Babae? Wala tayong naging relasyon simula pa noon, Hana. Alam mong may gusto ako sa'yo, pero sa tuwing aamin ako, para ligawan o ayain ka para maging nobya ko, wala kang ginawa kundi ipamukha sa akin ang mga nagiging nobyo mo. Tapos kapag nababalitaan mo na may nagugustuhan akong ibang babae, babalik ka sa buhay ko. Pinaglalaroan mo lang ako eh. Mahal ko ang nobya ko, ni isang kakuting na pagmamahal sa'yo wala na, Hana. Natigilan naman si Hana. Hindi niya akalain na ipapamukha ng isang mabait na Dino sa kanyang muka na hindi na niya mahal si Hana. Naluha muli si Hana at agad tumakbo paalis ng bahay ni Dino, pero imbis na lungkot ang maramdaman ni Hana ay isang galit. Galit sa babaeng kumuha ng atensyon at pagmamahal ni Dino sa kanya. Sinusumpa ni Hana na hahanapin niya ang babae at once na nahanap niya ay sisirain niya ang relasyon nilang dalawa. Hindi siya papayag na may makakakuha sa iba kay Dino. Naniniwala si Hana na habang buhay na dapat sa kanya lang ang pagmamahal ni Dino at ang kanyang atensyon. Gusto niya siya lang ang babaeng iniibig ni Dino at siya lang ang tinitignan ni Dino ng puno ng pagmamahal. Nang nakaalis si Hana ay agad na pumasok si Dino sa kanyang kwarto para tanungin kung kamusta si Pia. Alam ni Dino na narinig lahat ni Pia ang pinag-usapan nila ni Hana, kaya kinakabahan ito at baka mapag-isipan ng masama ni Pia ang kanyang nararamdaman sa kanya. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Napatawa nga si Pia. Bakit napaka-defensive mo dyan? Hindi naman ako nagsasalita. Ayoko lang pag-isipan mo ko ng masama, Pia. Hindi naman kita pinag-iisipan ng masama. Si Ma'am Hana ang napag-iisipan ko ng masama. Mabait naman yun pero ewan ko, napakamalas sa pag-ibig. Natawa na nga lamang sila. Nagkibit balikat na lang si Pia at bumalik sa paghiga sa kama. Tumabi naman sa kanya si Dino at nakipagkwentuhan pa ito. Nang lumipas ang ilang oras, ay tuluyan nang nagpaalam si Dino kay Pia at inihatid ito sa kanyang bahay. Nahirapan ngang kumawala ni Dino sa pagkayakap nila ni Pia. Alam niyang ilang buwan lang sila magtitiis, ngunit para sa kanya ay parang ilang taon iyon. Mas mapapadali nga kay Dino kung hindi niya nakikita si Pia, ngunit mas lalo itong nahihirapan dahil sa araw-araw na pagkikita nila sa klase. Hanggang pasulyap-sulyap na lang ang ginagawa nila Pia at Dino sa isa't isa sa klase. Pero kahit na ganun, ay nag-focus ang dalawa sa sarili nilang gawain bilang estudyante at guro. Nagpatuloy naman ang pagpapanggap na panliligaw ni Pia. Hindi naman na nagselos si Dino dahil alam niya ang katotohanang pusong mamon ng manliligaw ni Pia. Samantalang si Hana ay patuloy sa pagmamasid kay Dino para malaman kung sino ang kanyang nobya. Isang araw ay may event, ang buong campus ng school. Habang nagsasaya ang mga estudyante sa campus, ay busy naman ang mga teachers sa kanilang paperworks. Nasa loob lamang ng teacher's office, si Dino at tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho nang nakaramdam ito ng pagod. Nakita naman ni Dino si Pia sa labas ng bintana na masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaklase. Hindi na lang namalayan ni Dino na nakatitig na pala ito kay Pia. Habang nakangiti, papalapit si Hana kay Dino para magbigay ng merienda nang napansin niya ang pagtingin ni Dino sa labas ng bintana. Sinunod naman ni Hana ang paningin ni Dino
At laking gulat na lang nito nang na-realize niya na ang estudyanteng babaeng nakikita niya sa labas ay ang nobya ni Dino. Kaya pala hindi niya maipakita ang nobya niya nung gabing yun. Kung ako ang nobya niya at may babaeng pumunta sa bahay ng nobyo ko, ay lalabas ako at magpapakita pero siya hindi. Hindi makapaniwalang sabi ni Hana sa kanyang isipan. Pinagmasdan pa ni Hana ng ilang araw sina Dino at Pia hanggang sa nasigurado nitong si Pia nga ang nobya ni Dino. Nang nahanap naman ng oras si Hana, ay agad nitong nilapitan si Dino para makipag-usap. Hindi ko akalain na ipapalit mo sa akin ay isang estudyante, Dino. Sabi pa nga ni Hana. Nakaramdam naman ng kaba si Dino ngunit pilit nitong inayos ang kanyang reaksyon para hindi bigyan si Hana ng patunay na totoo ang kanyang binibintang. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman ako makikipagrelasyon sa isang estudyante? Labag sa batas ang sinasabi mo, Hana. Hindi ako tanga, Dino. Alam ko ang babaeng sinasabi mong mahal mo ay si Pia Macaraeg, isa sa mga graduating students natin. Nakaising sabi ni Hana. Hindi naman na itinago pa ni Dino ang inis sa kanyang reaksyon dahil alam nito na kahit anong sabihin niya ay talagang may alam si Hana. Aminin kong magkakilala kami pero wala kaming relasyon, Hana. Pinoprotektahan lamang ni Dino si Pia. Napakunot noo si Hana. Talaga ba? Pero sa tingin mo maniniwala ang ibang tao? Dino, ano ka ba naman? Sa mga ganyang bagay alam mong mainit yan sa itaas. Natatawa at nang iinsultong sabi ni Hana. Napangiwi naman si Dino nang dahil sa inis. Huminga ito ng malalim ng ilang beses para lamang pakalmahin ang kanyang sarili. Anong kailangan mo? Simple lang. Ikaw, ang kailangan ko hiwalayan mo si Pia at bumalik ka sa akin. Nangangako kung hindi na ako pipili ng iba. Ibibigay ko na ng buong-buo ang sarili ko sa iyo. Dahil kung hindi, ibubulgar ko ang relasyon ninyo ni Pia. Kawawa naman yung estudyante mo. Hindi na makakagraduate dahil lamang sa pagmamahalan nyo. Masayang sabi pa ni Hana. Pakiramdam niya. Sa mga oras na yun ay panalo na nga siya. Hindi naman na nagsalita si Dino at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Ayaw niyang masira ang pag-aaral ni Pia, lalo na at graduate na ito. Pero masyado niyang mahal si Pia para i-let go ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Umalis naman na si Hana at pumasok na sa kanyang klase at nang natapos ito ay pumunta siya sa klase nila Pia para tawagin at kausapin. Nasa isipan ni Hana na panalo na nga siya ngunit gusto niyang masigurado. Kaya naman si Pia naman ngayon ang kanyang kauusapin. Miss Macaraeg, can I talk to you for a second? Nakangiting tanong ni Hana. Nagtaka naman si Pia kung bakit siya kauusapin ng guro. Lalong-lalo na at ito pa si Hana. Binalot kaagad ng kaba si Pia at nagdadalawang isip na lumapit kay Hana. Yes, ma'am. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Doon tayo mag-usap sa likod dahil alam kong ayaw mong marinig ng iba ang pag-uusapan natin. Or nagkakamali ako? Gusto mo bang may makarinig nito? Nakangising tanong ni Hana. Napalunok ng laway si Pia. Sa sobrang kaba, kaya naman wala na nga itong nagawa kundi tumango. O sumunod kay Hana. Nang nasigurado na nga ni Hana na walang ibang tao na nakakarinig sa kanila, marahas niyang hinila si Pia at isinandal sa isang pader. Hiwalayan mo at itigilan mo si Dino, Pia. Galit na sabi ni Hana. Ano pong pinagsasasabi niyo? Si Sir Dino? Bakit naman po siya napasok sa usapan natin? Natawa naman ng malakas si Hana at walang emosyong tinignan si Pia. Pia, wag mo akong sinusubukan lalo na ngayong kinakausap kita ng maayos. Gusto mo bang ibulgar ko ang relasyon ng iyong guro para mawala ng trabaho si Dino? At hindi ka makagraduate? Nanggigigil na tanong ni Hana. Natakot naman kaagad si Pia. Ayaw nga niyang mawala ng trabaho. Dahil lang sa pagpilit niya kay Dino sa kanilang relasyon. Hindi nito inaasahan na merong makakaalam sa kanilang relasyon sa mabilis na panahon. Payag po ako sa gusto niyo, ma'am.
Huwag niyo lang pong ibulgar. Ayokong mawala ng trabaho si Dino. Siguraduhin mo na tatapusin mo kung ano man ang meron sa inyo. Malalaman at malalaman ko kung hindi mo ginawa ang pinapagawa ko. Inis na pagbabantang sabi ni Hana. Bago nga iniwan si Pia, sa likuran ng kanilang eskwelahan, naiyak naman si Pia. Iniisip nito na bakit ba mahirap ang magmahal. Naisip ni Pia sa mga oras na iyon ang kanilang unang pagkikita ni Dino. Sa mga ngiti ni Dino noong gabing iyon, ang mga hawak ni Dino sa kanya at ang mga malalambing na pagtrato sa kanya ni Dino. Mas lalong naalala naman ni Pia ang pilit na pagpipigil ni Dino ng kanyang inis sa tuwing naghaharutan sila ng kanyang nagpapanggap na manliligaw hanggang sa nagsama sila sa bahay ni Dino ng ilang araw na walang klase. Ayaw niyang pakawalan iyon, masyado na siyang maraming pinangarap sa kanilang relasyon ni Dino once na siya ay nakagraduate na. Umiyak na lang ng umiyak si Pia hanggang sa naging desidido na rin ito sa kanyang desisyon na hiwalayan na ng tuluyan si Dino. Sa sumunod na klase ni Pia kay Dino ay inantay niya munang matapos ang klase at magsilabasan ng lahat sa classroom. Nakiusap naman si Pia sa kanyang manliligaw na alam ang tungkol sa kanila ni Dino na magmasid sa labas ng klase dahil gusto niyang kausapin si Dino. Dino, pwede ba tayong mag-usap? Tatanggihan na sana ni Dino ang kagustuhan ni Pia dahil kay Hana. Ngunit nakita nito ang seryoso at malungkot na itsura ni Pia. May problema ba? Anong nangyari at bakit ganyan ang itsura mo? Ngayon kasi, na iniisip ko, hindi pala talaga tayo bagay sa isa't isa. Kaya gusto ko sana na kahit mag-graduate ako, wala tayong relasyon. Wala na tayong relasyon na itutuloy. Hindi mo nagawang linyahan ng kung anong meron sa atin pero ngayon mismo ako na ang tutuldok. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Dino. Ayoko na sa'yo. Hindi pala ganun kalalim ang nararamdaman ko para ipaglaban kita. Kahit na matapos na ako sa pag-aaral ko. Alam ni Dino na nagsisinungaling si Pia dahil sa bawat bitaw ni Pia ng masasakitan na salita ay nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Pia. Naisip niya kaagad na baka kinausap siya ni Hana. Dahil sa takot na nararamdaman ni Pia, alam ni Dino na kahit sabihin niyang ituloy nila ang relasyon nila kahit na mag-graduate siya. Dahil wala naman na makakapahamak sa kanilang dalawa kung magkakaroon man sila ng relasyon ay hindi na ito papasok sa isipan ni Pia. Ganun na lamang nakita ni Dino ang takot na nararamdaman ni Pia. Sige, kung yan ay kapapanatag ng nararamdaman mo. Pilit na nginitian ni Dino si Pia. Nasaktan naman si Pia dahil sa hindi pagdadalawang isip ni Dino na pumayag sa kanyang kagustuhan. Naisip nito kasi na mahihirapan siyang itigil ang kanilang dalawa dahil alam niyang mahal din siya ni Dino. Pero nasaktan ito dahil sa parang okay lang ang lahat kay Dino. Umalis naman na sa classroom si Pia at nakita niya si Hana sa labas na nakangiti lamang sa kanya. Masayang pumasok si Hana sa classroom ni Dino para yayain itong kumain sa labas. Halika na Dino, katulad ng dati sabay na tayong kumain. Masayang sabi ni Hana. Ang saya mo ah. Sino mo naman hindi sasaya? Wala lang hahadlang sa atin, halika na. Natutuwang sabi pa ni Hana. Natawa naman ang malakas si Dino. Naipinagtaka ni Hana. Pasensya na Hana pero kailangan kong pumunta kay Dean. Itutuloy ko ng resignation ko. Matagal ko na talagang balak mag-resign pero pinagbigyan ko lang ang kagustuhan ni Dean. Ngayon iisipin ko, alam ko na kung bakit wala kang kahit na sinong ka-close na guro dito. Dahil nga pala sa ugali mong pagpapanggap at ubod ng sama. Hindi makapaniwala si Hana sa kanyang naririnig. Sa kanya kasi ay tama lang ang kanyang plano at naging maayos naman ang kinalabasan ng kanyang plano. Walang mali sa kanyang plano. Pero bakit? Naisip na ni Hana ang tungkol sa pag-resign
ni Dino kapag bumalik na si Mrs. Santos na nag-file ng maternity leave. Balak niyang kausapin si Dino at kumbinsihin iyon na ituloy ang kanyang trabaho. Nang tumayo na si Dino sa kanyang lamesahan at aalis na, ay nanginginig ang mga kamay ni Hana na hinawakan ng braso ni Dino para pigilan ito. "Huwag mo naman gawin sa akin to, Dino. Alam kong sa tuwing sasabihin mo, ang nararamdaman mo sa akin ay maghahanap ako ng ibang boyfriend, pero nagawa ko lang naman yun kasi ayoko masira kung anong meron tayo. Pero ngayon ready na ako." Desperadang sabi ni Hana kay Dino. Iniisip ni Hana na hindi niya na makikita si Dino. Ang mga ngiti niya at ang pag-aalaga sa kanya ni Dino ay mawawala na. Napuno siya ng pagsisisi, dapat pala ay hindi niya tinakot ang dalawa, kundi siniraan na lang ang pagtingin nila sa isa't isa. Hindi naman na nagsalita si Dino at pumunta sa office ni Dean. Hinabol pa ito ni Hana, pero marahas na itinulak ni Dino si Hana palayo sa kanya. "Umayos ka, Hana. Nasa loob ka ng eskwelahan. Huwag mong kalimutan na isa kang guro. Maniwala ka sa akin, Dino. Mahal kita." "Anong ibig mong sabihin? Yung bang sa tuwing nakikita mong nagkakaroon na ako ng interes, babalik ka sa akin at sasabihing mahal ako?" "Pagod na ako sa'yo." Magsasalita pa sana ulit si Hana nang pumasok na si Dino sa opisina ni Dean. Nakiusap si Dino na itutuloy na niya ang pagre-resign niya sa ayaw at sa gusto ni Dean. Nakiusap pa ng ilang beses ang Dean, ngunit sinabi ni Dino na pagod na talaga ito magturo sa paaralaan at gusto nang simulan ang plano niyang magtrabaho, work from home. Pakiramdam kasi ni Dino ay sobrang pagod na ito sa pakikitungo sa mga tao. Wala naman nang nagawa ang Dean nang paulit-ulit nang pinakita ni Dino ang kanyang pagiging desidido. Agad na umalis si Dino sa opisina ng kanilang Dean at pumunta sa opisina ng mga guro para ayusin na kaagad ang kanyang gamit. Nakiusap naman muli si Hana, ngunit hindi na ito pinansin ni Dino. Hanggang sa nakauwi si Dino sa kanyang bahay, ay hinahanap ng ngulit pa rin si Hana sa kanyang bahay. Hanggang sa hindi na kinaya ni Dino iyon at naghanap ng bagong lilipatan. Laking gulat ni Pia ng kinabukasan ay nasabihan silang umalis na sa trabaho si Dino. Iniisip naman ni Pia na siya ang may kasalanan, kaya agad niyang pinuntahan si Dino sa kanyang bahay, ngunit ibang tao na ang sumagot. Hello? Andito po ba si Dino?" Nag-aalalang tanong ni Pia. "Ay, miss, kami po ang bagong lipat dito. Baka siya po yung dating may-ari nitong apartment." Mabait na sabi naman ng bagong tenant. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Pia. Wala na siyang ibang alam kung paano i-contact si Dino, lalo na at napagdesisyonan nila na kahit sa pag-uusap sa telepono ay hindi nila gagawin para mas mapapadali ang pagtitiis nila sa isa't isa. Nasasaktan na umalis si Pia sa bahay ni Dino at nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan na si Avon at naglabas ng kanyang nararamdaman. Samantalang si Dino ay inaayos na ang kanyang bagong buhay sa bago niyang tinitirhan, pati na rin ang kanyang mga computer na kanyang gagamitin sa pagtratrabaho. Nag-apply naman ito ng nag-apply hanggang sa natanggap ito matapos ng isang buwan. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon na ng schedule si Dino sa kanyang mga bagong estudyante. Ang saya nga ni Dino dahil siya pa ang namili ng schedule na pwedeng kunin ng mga estudyante niyang foreigners. Sa wakas ay hawak na ni Dino ang kanyang sariling oras na matagal niya nang gustong mangyari. Hindi na rin niya kailangan lumabas at makihalubilo sa mga tao dahil asa loob lamang siya ng kanyang bahay. Ilang linggong umiyak si Pia habang pilit na nagfo-focus sa kanyang pag-aaral. Pagod na pagod ito dahil ang daming pinapagawa sa kanilang mga magagraduate na. Walang halos tulog si Pia dahil sa kakaisip kay Dino. Iniisip niya kasi ay iniwan na siya ni Dino. Pero ang totoo niyan ay inaayos niya lang ang kanyang buhay
matapos mag-resign para naman hindi siya maging pabigat kay Pia matapos niyang mag-graduate. Iiyak itong si Pia minsan habang ginagawa ang kanyang schoolworks hanggang sa naawa na si Avon sa kanyang kaibigan. Marami ka bang gagawin? Tapos ko na thesis ko. Malambing na tanong nga ni Avon. Wala naman na masyado. Sa kakagawa ko ng activities, hindi ko na malayan pati mga matagal pang deadline natapos ko na rin. Tara, labas tayo, sige na. Sad nga na tanong ng kaibigan nitong si Avon. Napabuntong hininga naman si Pia at aayaw na sana nang muli siyang kinulit ni Avon hanggang sa napapayag na ito. Sinabihan naman ni Avon kung saan at anong oras sila magkikita, kaya naman pagkaalis niya sa bahay ni Pia ay agad niyang tinawagan ang kanyang nobyo na kaibigan din ni Dino. Hindi alam ni Pia na magnobyo na sila simula noong gabing nagkita sila sa bar. Nagkagustuhan kasi ang dalawa noong gabing iyon hanggang sa naging magkasintahan na sila. Ano babe, nakausap mo na ba si Pia? Nagtatakang tanong ni Nico. Oo, pumayag siya. Sinabi ko na rin kung anong oras at saan siya pupunta. Nakangising sabi nga ni Yvonne. Masayang nagapir naman ang magkasintahan ng mga kaibigan nila Dino at Pia. Nang matapos kumain sina Yvonne at Nico, ay agad na pinuntahan ni Nico ang kaibigan sa bago niyang tirahan. Ilang pangungulit pa nga ang ginawa ni Nico na katatawag kay Dino bago pa nito nalaman ang bagong tirahan ni Dino. Nang nakarating si Nico sa bahay ni Dino, ay naiiritang pinapasok ito ni Dino dahil sa pagkapuyat niya sa bago niyang trabaho. Kumusta ka? Nagmukha kang zombie pare ah. Natatawang sigaw ni Nico. Ano bang kailangan mo at nangungulit ka? Samahan mo lang ako, hahayaan mo na lang ba ang kaibigan mo mag-isa kapag siyang nangangailangan ng kasama? Pagpapakyut nga ni Nico sa kaibigan. Napasinghap na lang ng malakas si Dino. Sa totoo lang, ay puyat ito hindi dahil sa kanyang trabaho, dahil sa kakaisip kay Pia. Gusto lamang nito magkulong at magtrabaho. Balak kasi ni Dino na ayusin muna ang kanyang trabaho at makapag-adjust sa bago niyang tirahan bago muling kausapin si Pia, ngunit nawawalan ito ng lakas ng loob. Sige na, maawa ka na sa akin. Wala talaga akong kasama lumabas, pakiramdam ko. Mababaliw ako sa loob ng bahay. Pagrereklamo ni Nico. Hindi naman na nakapaghindi si Dino at pumayag sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Agad namang nagpalit si Dino at sinamahan si Nico na lumabas. Una, ay nagpasama si Nico na bumili ng kanyang gamit hanggang sa nag-text na si Avon sa kanya. Nakasama niya na si Pia sa isang restaurant. Napangiti naman si Nico at umaktong nagugutom na ito. Bakit? Huwag mong sabihin na tatae ka. Baka pati sa Sior gusto mong magpasama. Hindi pre, nagugutom na ako eh. Halika na, kain na tayo. May alam akong bagong kainan na masarap. Pag-aaya pa nga ni Nico, tumango na lang si Dino at sumunod sa kanilang susunod na pupuntahan kasama si Nico. Laking gulat na lang nito na nakita si Pia at Eva sa isang restaurant. Nanlaki ang mga mata nila Pia at Dino at nagkatitigan lamang. Nico? Long time no see! Kamusta ka na? Kasama mo pala si Dino? Pagkukunwaring walang alam ni Yvonne at lumapit kina Nico. Oo nga, napaka-coincidence naman na magkita tayo rito. Kakain din ba kayo? Sakto, kakain din kami dito eh. Natatawang sabi ni Nico. Masayang pumayag naman si Yvonne. Magre-reklamo na sana si Pia, ngunit wala na itong nagawa ng hinila ni Nico, si Dino at inupo sa kanilang table. Nagkatitigan muli sina Dino at Pia. Hindi nila alam kung paano sila magre-react ngayon na magkaharap na sila matapos ng kanilang hiwalayan. Nagpaalam naman kaagad sina Nico at Yvonne at sinabing sila ay magde-date. Nakaramdam naman ng inis sina Dino at Pia sa kanilang mga kaibigan na hindi nila alam na may relasyon na pala. Kahit anong inis at galit na pinakita nila
sa kanilang mga kaibigan ay nginitian lamang ito nila Nico at Evon at nag-peace sign. Ang dami niyong etyo sa buhay. Mahal niyo ang isa't isa pero pinoproblema niyo naman masyado. Natatawang parang nangasar na sabi ni Nico. Wala nang sagabal sa relasyon niyo, pero sa walang kwentang bagay nagmamatigas kayong dalawa. Umiiling-iling na sabi ni Evon. Dahil mabait kaming kaibigan kami nang gumawa ng paraan. True, para matapos ang karektahan niyo. Naiilang na nagkatingin ng sina Pia at Dino. Ilang minuto ang nakalipas nang makaalis ang kanilang mga kaibigan. Kamusta ka? Sinubukan kitang puntahan sa bahay mo nung nabalitaan kong nag-resign ka pero wala ka ron. Siyempre kahit papaano kinailangan ko mag-move on sa pag-iwan mo sa akin. Dino, alam mo naman na. Oo, alam ko. Kasalanan ko rin. At hindi ko sinabi sa'yo na balak ko rin namang mag-resign matagal na. Pero pinakiusapan lang ako ng principal na patagalin ng ilang buwan. Anong ibig mong sabihin? Kaya sabi ko magtiis muna tayo, di ba? Pero mukhang mas pinili mong talikuran ang relasyon natin kaysa sa ipaglaban ito. Hindi naman nagawang magsalita ni Pia. Alam niya ang kanyang mali. Ngunit bakit parang nakagawa ito ng krimen? Kung iniisip niya lang naman ang kalagayan ni Dino. Kung alam naman ni Pia na may balak pala mag-resign si Dino, ay hindi niya iyon maiisip na gawin. Hindi niya maasip na hiwalayan si Dino na pinakamamahal niyang lalaki. Kain tayo bago umalis, may trabaho pa ako. Napangiwi si Pia sa inis. Hindi nito maisip kung bakit ang pinapakita sa kanya ni Dino ay wala lang sa kanya ang mga nangyari. Napaisip tuloy nang napaisip si Pia hanggang sa naisip niyang baka hindi na siya mahal ni Dino, na baka ayaw na siya ni Dino. Nakipaghiwalay siya dahil hindi niya gusto mapahamak si Dino sa kanyang trabaho, pero bakit parang wala lang ang lahat kay Dino? Kung ano-ano na ang mga inisip ni Pia hanggang sa tuluyan na siyang nalamon ng sama ng loob at padabog na tumayo. Nanlaki naman ang mga mata ni Dino sa gulat at akmang magsasalita nang napatigil ito nang nakitang umiiyak si Pia. Ilang linggo at araw kitang hinanap dahil gusto kong makipagayos sa'yo. Alam kong ako ang nang iwan. Pero naiintindihan mo naman kung bakit ko naisip yun, di ba? Hindi ko lang matanggap kung bakit parang wala lang sa'yo ang lahat ng nangyari. At parang napakalamig mo pa sa akin. Ang bilis mo naman atang nawala ng pagmamahal samantalang ako nangungulila sa'yo. Diretsahang saad na nga ni Pia. Hindi na inantay ni Pia na muling magsalita si Dino at agad na umalis. Napakagat ng labi si Dino sa sobrang inis sa kanyang sarili. Paulit-ulit na sinabi ni Dino na siya ay tanga sa kanyang isipan hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na habulin si Pia. Ngunit hindi na nito nahabol pa. Sinubukan naman tawagan ni Dino si Pia, ngunit hindi matawagan ang kanyang number. Humingi ng tulong si Dino sa kanyang kaibigan na si Nico dahil nobyo siya ng kaibigan ni Pia, ngunit hindi ito natulungan. Wala pare, sabi sa akin ni Evon, bakit ka pa raw tutulungan kung sinayang mo yung pagkakataon na ginawa namin? Malungkot na sabi ni Nico. Nanlumo naman si Dino ngunit hindi pa rin ito sumuko. Lalong-lalo na at wala nang makakahadlang pa at makakapigil sa dalawa ngayon na hindi na nga siya isang guro. Kung ganun pre, pwede bang sabihin mo kay Evon na tulungan niya ako sa isang bagay? Sinabi naman ni Dino ang kanyang plano sa kaibigan. Nagulat, ngunit natuwa si Nico sa kanyang narinig at agad na binalita ito kay Evon na nagustuhan rin ang kanyang plano, kaya noong nagkaroon ng oras si Evon mula sa kanyang eskwela ay nakipagkita ito kay Dino at pinag-usapan ang plano. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Wala nang atrasan to. Paniniguradong tanong nga ni Evon. Siguradong sigurado na ako. Sana hindi ka lang hanggang salita dahil ayokong masaktan ng aking kaibigan ha. Malungkot nang initian naman ni Evon si Dino. Nangako naman si Dino na hindi niya na muling sasaktan si Pia na ikinatuwa ni Evon. Lumipas ang ilang panglinggo
ay dumating na ang araw ng final exam ni Pia bago graduate. Dahil marami silang ginagawa at importante iyon sa pag-graduate nila Pia at Evon, ay hindi na muna nangulit si Dino kundi inantay na dumating ang araw ng graduation ni Pia. Magkasamang nagpunta sina Nico at Dino sa graduation nila Evon at Pia. Nauna namang pumasok sa eskwelahan si Nico para makipagkita kay Evon at maisagawa na ang plano habang si Dino ay nasa may labas ng campus. Inaantay niyang lumabas sina Pia habang nakasuot ito ng formal at may daladalang bulaklak. Kabadong inaantay niya si Pia at masayang lumingon nang narinig niyang matawag ang kanyang pangalan. Akala niya ay sila Evon na iyon, ngunit hindi niya aakalain na makakaharap niya muli si Hana. Dino, kamusta ka? Anong ginagawa mo rito? Ang tagal kitang hinanap ngunit kahit isa sa mga kabatch natin, hindi man lang sinabi sa akin kung nasan ka lumipat. Nakangiti at puno ng pag-asang pananalita ni Hana. Andito ako para makipagaya sa babaeng pinakamamahal ko. Hindi naman nagawang magsalita ni Hana. Pakiramdam niya ay sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso at doon lamang niya napagtanto na mahal nga niya talaga si Dino. Noong una, inaakala niya na kailangan niya lang si Dino sa kanyang tabi, ngunit hindi bilang isang lalaki, kundi kaibigan. Kaya lagi niyang iniiwasan ang pagmamahal ni Dino. Noong nalaman niyang may mahal ng iba si Dino, ay natakot si Hana. Kaya kahit na para sa kanya, hindi niya mahal si Dino, ay magpapanggap itong mahal niya. Si Dino wag lang siyang mawala sa buhay ni Hana, ngunit hindi pala. Ang totoo ay mahal nga niya talaga si Dino. Malungkot nang initian ni Hana si Dino habang pinagbasdan ang itsura ni Dino. Wala na ba talaga akong pag-asa ulit na makapasok dyan sa puso mo? Malungkot na tanong ni Hana. Nginitian lamang ni Dino si Hana at agad namang naintindihan iyon ni Hana. Malungkot nang nginitian muli ni Hana si Dino at niyakap para magpaalam. Masaya namang nagpaalam rin si Dino kay Hana at nang nakaalis na si Hana ay agad naman itong nakatanggap ng text kay Nico na sinasabing papunta na sila sa labas. Agad na inayos ni Dino ang kanyang itsura at kabadong tinignan ang lugar kung saan lalabas sina Pia. Masayang nakikipagkwentuhan si Pia sa kanyang kaibigan dahil graduate na sila, ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti nang nakita si Dino na nag-aantay. Sa kanya na may dalang bulaklak. Tinalikuran naman ito ni Pia at akmang aalis nang hinarangan nila Nico at Evon si Pia at nag-peace sign na lang kay Pia. Napabuntong hininga na lang si Pia at hinarap si Dino, ngunit nanlaki ang mga mata ni Pia sa gulat nang nakitang nakaluhod si Dino sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Congratulations sa pag-graduate. Salamat pero tumayo ka dyan. Hindi mo naman kailangan lumuhod para lang sa isang congratulations. Saad nga ni Pia kay Dino. Natawa naman si Dino. Dahil sa namumulang mukha ni Pia, dahil sa hiya ay napakalma si Dino. Iniabot naman ni Dino ang buket na kanyang hawak-hawak. Sa mga oras na iyon ay nawala na. At hindi na naisip ni Pia ang kanyang galit kay Dino, kundi nahihiya. Tinanggap naman ni Pia ang bulaklak at kahit papaano ay nanlambot ito dahil sa pagdalo ni Dino sa kanyang graduation. Ano pang ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga. Pia, mahal na mahal kita. Mas lalong namula naman si Pia at kumalabog ang kanyang dibdib. Hindi na nito naririnig ang mga tao sa paligid na kinikilig sa kanilang dalawa, kundi nakafocus lang ito sa mga mata ni Dino. Nakangiting dinukot ni Dino ang isang maliit na box sa kanyang bulsa at binuksan sa harapan ni Pia. Napasinghap naman ng malakas si Pia at isa-isang nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong pagkukulang nagsimula pa lang ang relasyon natin.
Ngunit wala na akong pinakita sa'yo, kundi panay mali at wala na akong pinaramdam, kundi panay sakit. Lagi rin akong hindi nagsasabi ng totoo kong nararamdaman. Kaya nagkakaroon tayo ng misunderstanding kaya sa huli nasasaktan na naman kita. Pero Pia, mahal na talaga kita eh. Kaya ayoko mawala ka sa buhay ko. Humagulgol na si Pia. Sa sobrang tuwa, wala itong nasabi kundi humikbi lamang at magpunas ng kanyang mga luha. Napayakap naman si Avon sa sobrang tuwa sa kanyang nobyo na si Nico na masaya rin sa nangyayari. Huminga muli ng malalim si Dino at muling tiningnan sa mga mata si Pia ng puno ng determinasyon at pagmamahal sa kanyang mga mata. Katulad ng sinabi ko, masyado na kitang mahal para mawala sa buhay ko. Pero masyado na akong maraming maling nagawa at pagkukulang. Kaya babawi ako. Dala-dala ng singsing ang pangako kong mamahalin kita hanggang dulo at aalagaan. Hindi ako perpektong tao kaya ayokong ipangako na magiging masaya ka sa araw-araw ng ating relasyon o pagsasama. Pero maipapangako ko na araw-araw kong susubukan na mas maging mabuting nobyo o asawa para pasayahin ka. Pia, will you marry me? Umiiyak na tumango-tango si Pia at niyakap si Dino ng naisuot na sa daliri ni Pia ang singsing. Masayang hinila ni Dino ang bewang ni Pia at hinalikan ito sa kanyang labi. Nagsipalakpakan naman ang mga estudyante sa paligid. Merong nagulat dahil isang estudyante ang kasintahan ng dati nilang guro at meron namang estudyanteng nagsihiyawan dahil natuwa sa paghingi ng kamay ng kanilang guro sa kapwa nilang estudyante. Pero sa kabila ng lahat ay wala lamang ito kina Pia at Dino. Hindi nila ito pinansin dahil sa mga oras na iyon ay mayroon silang sariling mundo. Alam din kasi ng dalawa na wala nang hahadlang pa sa kanilang relasyon. Hindi naman kaagad kinasal ang dalawa, ngunit sa iisang bahay na sila nakatira. Nagpatuloy si Pia na harapin ang buhay matapos nitong mag-aral hanggang sa nakapasok ito sa isang trabaho na kanyang pinapangarap simula kolehiyo pa lamang. Si Dino naman ay tumaas na ang rate na binabayad sa kanya ng kanyang mga foreigners na estudyante. Bago umalis ni Pia sa umaga ay pinagsisilbihan niya muna si Dino at sabay pa silang kakain. Nang pangumaga, papasok sa trabaho si Pia at si Dino naman ay magsisimula sa pagtuturo. Pag-uwi naman ni Pia ay siya naman ang aasikasuhin ni Dino. Masaya at tahimik ang kanilang buhay hanggang sa napag-isipan na nilang planuhin ang kanilang kasal. Wala nang hihilingin pang kasiyahan si Pia at Dino sa sobrang saya ng kanilang pagsasama hanggang sa mismong araw ng kanilang kasal. Congratulations! Nakangiting bati ni Hana at nagbigay pa nga ito ng bulaklak. Thank you, Ma'am Hana. Alagaan mo si Dino ha. Kundi agawin ko ulit siya sa'yo. Nakangising sabi nga ni Hana na ikinatawa na nga lamang ni Pia. Yes, ma'am. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya nang mabuti para hindi mo na ulit agawin pa. Nagtawanan muli ang dalawa at nagkwentuhan. Nabalitaan ni Pia na pati pala itong si Hana ay ikakasal na sa isa sa mga kabatchmate nila ni Dino noong kolehiyo. Ang lalaking walang ginawa kundi pasayahin si Hana matapos itong na-heartbroken kay Dino. Si Yvonne at Nico naman ay ikinasal rin ngunit mas nauna silang nagkaanak at kambal na babae ang kanilang anak. Pero makalipas lang din ang ilang buwan matapos nga na malaman nga nila Yvonne at Nico na magkakaanak sila ng kambal, heto naman sila Dino at Pia dahil hindi lang isa, dalawa ang kanilang magiging anak, kundi nahigitan pa nga nila ang kambal nila Yvonne at Nico dahil magkakaroon nga sila ng mga cute na triplets. Sa bawat araw ay sobrang inaalagaan nga ni Dino ang kanyang mag-iina. Pinatunayan nga nito na talagang siya ang deserve ni Pia. Matapos ang lahat-lahat ng pagsubok,
Hindi nga sila nag-give up. Ngayon, magkasama pa rin sila at mas lalaki na nga ang kanilang pamilya. Isang umaga, ang ganda-ganda mo talaga. Tuwing umaga pakiramdam ko I'm falling in love all over again. Sad nga niya, habang nakadungaw nga sila sa bintana at pinapanood nga ang kanilang triplets na naglalaro nga sa kanilang hardin. Sobrang saya nga nila dahil nakikita nga nila na masaya din ang kanilang mga anak at kontento nga sa buhay. At susubukan nilang palakihin ang mga to na puno ng pagmamahal nang sa ganun, maging mas mabuting tao nga sila. Hindi lang sa kanila, kundi pati sa kanilang kapwa-tao. Wala na nga silang mahihiling pa dahil halos lahat ng mga ipinagdasal nila natupad na nga at ibinigay ng may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Dino at Pia, ang mag-asawang pinagtagpo sa maling sitwasyon pero pinagbuklod ng totoong pagmamahal para sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Alia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Yonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Mira's Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania Deo Cares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lini of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Len, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romano Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez,
Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Nino Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Eme Gruba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.